Kung miss ang umangkas, mabilis pa sa bus. Kahit sasakya'y walang gas, sa chicks laging may alas. Miss, sakyan mo na ako. Looban man ang paroroonan, pumadyak man hanggang labasan. Walang uurungan, basta usapang harutan. Love, pwede na? Yan si Papa! Cool. Hanggang labasan. It's time for Papa Jack. It's time for Papa Jack. It's time for Papa Jack. Time for Papa Jack. So you're gonna dial 8326171. It's time for Papa Jack. Time for Papa Jack. 8326171. It's time for Papa Jack. Time for Papa Jack. Papa Jack always number one. Dahil TLC ay walang katulad. Papa Jack always bring the fun. At dito lang yan sa 90.7 Love. Huwag nang magdalawang isip pa. Kung may problema ka, tumawag ka na kay Papa Jack. Kung problema sa pag-ibig yan, ikaw ay papayuhan. TLC na. Love problems? Mahal ko siya, pero masakit. Here's what you need. Take your time para malaman mo din kung sino sa kanila yung kayang magtiyaga, di ba, na antayin yung matamis mong oo. One call, Hello, Papa Jack? one friend on the radio. Nagkakaroon lagi ng turning point yan eh. May mangyayari something big, di ba? At doon mo makikita kung sino talagang karapat dapat para sa'yo. It's time for you to discover Papa Jack. Mahal mo pa rin ba? Hindi na. Hindi na. Mondays to Fridays, 9 p.m. to 2 a.m. Parang walang kwenta yung pinag-uusapan natin. Mga kaibigan! Kahit na hindi gaanong kaibigan, yung sakto lang. Medyo close, ganon. Sige, okay, fine. Hello na rin sa'yo. Dinadamay na kita. Luzon, Visayas, Mindanao. Alam nyo ba na... di mo alam, no? This is Papa Jack's True Love Conversations. Nationwide. Ang tagapagtanggol, mga kaibigan, ng mga inalipusta, pinaiyak, mga niyurakan, mga pinaasam, pinakuan, pinaglaruan, mga iniwang ngangang mga pempe. Ako po, si... Papa! Ayon sa mga kasabihan, ang dalagang kumakanta-kanta raw sa harap ng kalan habang nagluluto ay makakapag-asawa ng matanda. Okay. Kung ganon, huwag mo nang samain, di ba? Karamihan na may edad ngayon, may mga pera na yan. Doon ka na at least. Himalay mo lang. Ay, naka. Kabiling hanggang mamayang 2 o'clock. Joke ko lang yan, mga 2:30. Joke pa din yan, mga alas 3. Yan, medyo totoo na yan, mga kaibigan. It's me, the one, the only, nice. I am never naughty, very seldom. As in, like, very seldom. My name is Papa Jack. Cool. Hanggang labasan. Handa na ba kayo? Follow niyo ako dali twitter.com/Papa Jack on TLC or facebook.com/
Papa Jack on TLC 907. Twitter.com/Papa Jack on TLC or Facebook.com/Papa Jack on TLC 907. Luzon, Visayas, Mindanao. Kung Binay ka, welcome. Welcome to TLC. True Love Conversations. TLC. Tuloy. Pasok! Kamusta maghapon? How was your entire day today? Did you have fun? Broken-hearted ka ba today? Were you able to accomplish? Dapat maraming ish. The things that you're supposed to to accomplish today? Or gaya ng dati, walang kulay, gano'n. Yan ang nakakainis, no? Pag tinanong ka, basta ka, parang kahapon. Kamusta kahapon mo? Yung unang araw, gano'n pa din. Everyday nga. Hay, nako. Anyway, let's make your night, let's cup of your day, mga kaibigan, more colorful. You'll never know, di ba? Baka mamaya, may maidagdag tayong spice sa iyong buhay. Ang gagawin mo lang ay tune in. Ganun. Kaya react. Twitter.com/Papa Jack on TLC or Facebook.com/Papa Jack on TLC 907. Ha? Ganun. Maarte 07. 0 ganun. Bakit ba? Kanya-kanya niya. May unang caller tayo, mga kaibigan. Ulitin ko na number ko, 832-6171 or 1-800-10-100-5683. Wherever you are in the Philippines, be with me. Because I will be with you. Di ba? Walang sense. Mga kaibigan, 11 minutes after the hour of 9, tayo'y lumarga na para pag-usapan ang mga problemang pusong sinagot naman na kahapon. Gusto bang itanong ulit ngayon? Ulit naman kasi, ano ba yan Kasi makontento Bagay, pagdating sa pag-ibig, nagiging makulit tayo lahat, di ba? Ang kulit-kulit, gano'n. Fisty, gano'n. Lagya ka! Ang ating unang caller, mga kaibigan, na sa kabilang linya na po, si Aya. Ganito pala basahin to, Ala. A-I-A. Ala. Pwede ka. Sino man ang hirap ng pangalan, puro vowels to, di ba? Di ba? Pag consonants, yung B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Ang galing ko, alam ko pa yung mga subject verb agreement ko. Parang hindi naman yun. May kasabihan ng elementary. When the verb is plural, when the verb is plural, ano nga ulit yun? Kaya mo na, basta. Pasapin ko na to. Si Aya ng Malabon. Hello? Hello. Hi! Hi, good evening, Aya. Hello, good evening, Papa Jack. Kinakabahan ako? Ba't kinakabahan ka? Wala. Ay, pangalan mo AIA? Oo. Hello, ganda naman, ang daling isulat ng elementary ka, walang katril-tril. Oo, kasi pangalan ng father ko yung A, tapos tinabad na pangalan din ng mother ko yung isa pang A. Tapos naisip, so ay na lang ang kulang ka. Yes. Tinabad. Ilan taong ka na po? Hello? Ilan taong ka na? 26. 26 ka na. At taga Malabon. Okay! Anong ginagawa sa buhay ni Aya sa edad na 26? HR, assistant HR manager. Uy! Eh di nag-i-interview ka ng mga mag-apply sa kumpanya. Oo, sometimes. Sige, halimbawa may bakanting trabaho, tinanggal ka, ganun. Huwag naman ikaw, pero halimbawa lang ito. Magpapa-interview ako sa'yo, interviewin mo ako,
Okay. Dala akong resume sa'yo, ha? Mm-mm. Sige, ang eksena, nandun ka sa pintuan, nandun ka sa office, papasok ako sa pintuan. Tapos sabihin mo, tuloy, ganyan, ha? Kakatok ako, ha? Okay? Yes. Okay. Wait lang, ha? Hanapin ko lang yung sound effects. Ayan. Hold on! Wait lang po! Ayan. Game na? Game na. Okay. Wait lang. Kakatok ako. Ha? Hi. Come in. Wait lang po. Papasok na po ako. Ito na po. Bubuksan ko na po yung pintuan. Yan. Okay. Ay, Hi, good afternoon. Dito ako nakapasok. Ano yung pintuan? Ay, isa pa. Oh, there's so many doors. One more. Okay. Ano to, Sogo? One more door. Okay, wala na. Ay, may isa pa. Oh my God, there's so many doors. Ayan. I'm here na. Mm-mm. Can I go to your table? Okay. Have a seat. I'm coming. Ang daming pinto, Dami palang pinto ng office namin, Ngayon ko lang nalaman. Anong klaseng floor yan? Ba't ganun yung tulog? Okay. Hi ma'am, good afternoon po. Okay, have a seat. Yeah, I will have it. Can I have your resume? Can I Yeah. get your resume? Yes ma'am, here it is. What position? Whatever position. Okay. Okay. I'd like to apply maybe your assistant in the HR Okay. department. Mm-mm. Okay. Okay. Tell me about yourself. Well, as you can see. Can you see me? Mm-mm. Can you see me, ma'am? Yes. Okay, you tell me about me. You can see me naman. You're so foggy. Chuseran. You can see me, so you tell me about me na. You're so foggy. Ay, nako, tama na itong lokohan na to. Anyway, let's go back to your story. Niloloko mo na ako, tsura mo. Ay, nako. Aya! Mm-mm. How long you been working in that company? 2 years. 2 years na. Anong course mo nung college? Gusto kong mag, ha? IT. Ha? IT. Gusto kong layo naman. Oo, eh. Gusto kong mag-interview ng mga ganyan. Apply. Kailang, Mm-mm. Dati akong audit. Tapos lumipat akong HR. Kung 2 years ka na dyan, you must be doing a good, very good job. Medyo, mas marami akong natutunan. Kasi paikot-ikot ako ng department. Hinihiram ako minsan accounting. Naku, baka ilagay ka sa janitorial. Medyo tumanggi ka naman, te. Ha? Oo. Huwag mo hayaan. Medyo, palalaking trabaho yon para sa amin yun. Oo. Medyo ako yung directly sa boss. Okay. Okay. Pwede na? Kasi, I'm married woman. So, Ano po? kasal ako. Medyo, separated na kami ngayon. Mga 3 months ago. September, November, December. 5 months. Magpa 5 months na. Okay, gano'ng katagal kayong nagsama? 3 years. Tatlong 3 taon. years 3 years kaming naging mag-boyfriend. Then, we decided to marry. Hanggang naging 3 years din kaming nagsama. Mhm. Then, nasanay kasi siya na hindi ako nagtatrabaho. Okay. Parang full-time talaga ako. So, Mhm. nagkaanak kami. 2 years old na siya ngayon. Mhm. So, wait lang po. Let's summarize. So, 3 years boyfriend, girlfriend, you married each other, 3 years nagsama. Yeah. And today, 2 years old na yung bata. Mm-mm. Kailan ka naghiwalay, ma'am? Ha? Kailan ka naghiwalay? Last September 2013. Last? September 2013. Last year September lang. 8. September 8. Birthday ko yun, Birthday ko, tapos naghihiwalay kayo? Ano ba naman yun? Yes. Nagkatrabaho na kasi ako 2013. Okay. So, akala ko 2 years ka na dyan sa company, tapos 2 years, nung kakatrabaho mo lang 2013.
Kasi nag-leave ako when I get pregnant. Then bumalik lang ako sa company para parang tinanggap nila ako. Dati kasi ako audit, so tinanggap nila ako as HR na. At least, maganda record mo, nakabalik ka, no? Yes, kasi binigyan nila ako ng chance. Kasi wala talaga akong bad record. Nagpahinga lang ako kasi masaya yung pagbubuntis ko. Tapos, ayun, parang nasanay siya na full-time talaga ako sa kanya, na nag-aasikaso ko siya. Noon, bumalik na ako sa work. Siyempre, nagkaanak na kami, lumalaki na ang bata. And you were not at home every day. Yes. Okay. Tapos, panggabi kasi siya, nagtatrabaho sa bar, Ala. as waiter. Okay. Then, ayun. Yung mga pagbibintang, ala. Okay. Tapos, ayun, one time kasi, parang ako yung tao na puno ang tiwala ko. So, hindi ako selosa or what. Pinapabayaan ko. Matagal na ba siya nag-work dun sa bar? Oo, yes. Then, nag-resign siya. Iba na yung work niya. Lumipat siya sa Novaliches. Okay. Oo, bigla siya nag-decide. Nagulat ako one time. Nag-decide siya na mag-rent. Malapit daw doon sa Novaliches. Then, saan ba kayo umuwi? Malabon? oo. Malapit Malabon. lang yan. Nakarino highway lang, ah. Kasi sabi niya, minsan itutulog na lang niya. Tapos, ibabiyahe pa niya. Kaya yun. So parang Yun, kumbaga nung time na yon, hindi ka naman niya nakikita kasi panggabi siya, pang-araw ka. Oo, yes. So, Parang wala naman yung bata na parang nawala na magulang bigla sa bahay. Tapos nagkaalaga sa anak ko yung mama ko at papa ko. Then parang bigla na lang hindi siya nagtitek when nag-grant na siya. So once a week na lang siya umuwi. Tapos parang nakutuban ako. Sabi ko, gusto kong pumunta ng trabaho niya. Parang pumunta ako bigla sa pinagtatrabahuan niya. Wala akong hinala. O parang gusto ko lang siya, na-miss ko lang siya bigla. Okay. Kasi nga once a week na lang siya umuwi. Tapos hindi ko in-expect na yun, may tatabi sa akin na isang gay din. Tapos nagulat yung mga kasamahan niya. May asawa ka na pala, sabi niya sa kanya. Tapos, ayun. Tapos parang nashock ako, okay lang. Kasi, sige. Tapos parang pinapaiwas niya sa mga kasama niya. Tumabi daw ako muna doon. Pinagibid niya ako, okay. Tapos may dalawang girl na tingin ng tingin sa akin. Nila lang sa akin kasi sobrang faithful kami sa isa't isa talaga. So yung relationship namin, hindi ko masasabing perfect. Pero sa sobrang laki ng tiwala ko, or tiwala niya din sa akin, never kaming nag-away dahil lang sa ibang girl or boy. Never. First time, sa relasyon namin yon. Then, sinabi sa akin ng gay na hindi, na alam daw niya na wala nga daw asawa yung husband ko. Then, parang sabi ko sa kanya, ganun ba yung pagkakaalam niya? Yung dalawang girl pala, hindi ko in-expect girlfriend niya. Yung isang girl doon? Yung isa doon. Ay! Hindi ganun gay. Sino mas maganda? Ikaw yung girl? Ha? Sino mas maganda? Ako, syempre. Okay, fine. Payat kasi siya. Payat lang siya. Medyo naging chubby ako nung naging... mas maganda ka pag chubby ka, di ba? Andaan, chubby is the new sexy. Wag makulit. Tuloy. Ayan, tapos parang first time ko maramdaman yung kaba, nanginig. Okay, relax lang. Kasi parang ako yung tao na tahimik lang ako. Tapos iiyak ko siya after. Parang, sige, papakita ko, okay. Tapos pagka wala na yung person na nanakit sa akin, parang doon ko lang siya iiyak. Parang hindi ko papakita na nasasaktan ako. Then, pinento sa akin nung yung parang nagugulat ako sa kinikilos ng husband ko. Okay. Kasi hindi mapalagay nung time na nandun ako. Then, after nun, lumapit na sa akin yung girl. Tinanong ko siya, seriously ka ba talaga niya? Yung husband ko. Sabi niya, yes. 3 months.
3 months. 6 months pa, oo, 6 months pa lang siya dun sa pinagtatrabahuan niya na yun, na bagong company. So, ibig sabihin, 3 months pa lang siya doon, jumawa na siya ng iba, and he never told yung mga katrabaho niya na may asawa siya. Yes. Wala ba yes. siyang suot na wedding ring? Meron siyang wedding ring, pero siguro hindi sa kanila, hindi nila alam yun. Ewan ko ba? Or hindi sila nagkaroon ng idea. Suot niya yung wedding ring niya, pero hindi alam na may asawa siya? Yes. Wala, ano ba yun? Baka naman hindi niya nilalabas yung kamay niya, nakasubo lang yung kamay niya bumungha. Ikaw na. Okay, sorry. Parang, oo. Tapos parang pagpunta ko doon, parang akala ko, okay, sige, okay, relax. Sa isip-isip ko, relax. Parang umilis na ako ng professional. Hindi ko talaga kayang mag-skandalo. Relax pa, pag ako nakahuli, relax pa ako niyan. Pag nangat-ngat ako ng mukha nang nandoon. Oo, parang harapan pa. Tapos, hinintay ko siya makapag-out. Sabi ko sa kanya, magtrabaho ka. Okay, hayaan mo kami mag-usap. Saan ka nagpunta ng girl? Saan ka nagpunta ng girl? Ha? Saan ka nagpunta ng girl para mag-usap? Doon lang din, sa bar na yan. Tapos nakikita niya kami, hindi niya siya mapalagay. Parang, sabi siya, paano makakapagtrabaho yun? Yung asawa niya, yung girlfriend niya, nag-uusap. Nakipag-shake hands pa ako. Hindi ko alam kung paano ko nagawa yung bagay na yun. Basta nakapag-shake hands ako, hi, I'm Aya. Ganyan. Tapos, nakilala siya, yung name niya, pinakilala niya din. Sabi niya, nakakahiya sa'yo, sabi niya sa akin. Nakakahiya daw sa akin. Ganyan. Tapos, nung tumagal na, out na, tumabi sa amin yung husband ko. Tapos, sabi sa kanya, ng girl, sabi mo, hiwalay na kayo. Ay. At hindi kayo kasal. Sabi talaga? Oo, tapos, sabi, parang natatawa pa silang dalawa. Parang, kahit, sobrang nasaktan ako. Sabi ko, okay, sige. Asawa niya ako, magpapakilala ko sa'yo ng maayos ulit. Asawa niya ako. So, kinasal kami, may anak kami, masaya yung pamilya namin. Tapos, parang perfect nga eh. Kung sasabihin mo perfect para sa akin. Kasi parang, hindi kami nag-away kahit kailan. Away namin, siguro tampuhan. So, sweet kasi ako. Parang, pag nagkagalit, nagtatampo, lagi na lang ito nasa work, hindi na tayo nakikita, ganun, busy ka. Dinagambin ko na siya, okay na. Kala ko, yun, parang, ang hirap pala, na parang, nag-expect ka na, nandyan yung loyalty, yung faithfulness, pero wala pala. Parang biglang isang iglap, ganun, masisira. Parang, yun. And then, sabi ko sa kanya, sige, umuwi na tayo. Nauna na ako, nag-book out na ako. Tapos, inano niya ako, sinundan niya ako. Sabi niya, sorry, yun. Pero siya, sorry. Nagmamakaawa ako, wag mo kong iwan. Sabi niya, sabi ko, okay, sige, umuwi muna tayo. Mag-usap tayo sa bahay. Parang ayaw ko siyang bigitain. Nasa jeep kami. Parang hanggang pag-uwi, doon ako umiyak. Doon na, sa kwarto, sa room. Nagulat yung parents ko kasi madaling araw na nga ako nakauwi. Tapos, parang hindi na nakaalam yung parents ko. So, parang tinanong ko siya. Sabi ko, ano ba talaga? Bakit ko nagawa ito? Sabi niya kasi daw, naghanap lang daw siya ng kalinga. Pero, Kalinga, bakit di siya nagpunta ng yung mga bahay ampunan, yung DSWD, Kalinga, yan. Doon ka. Kalinga pala, pisti ka, oretam na yun. Ayun, parang sabi ko sa kanya, hindi, sabi ka lang, nandito naman ako, i-give up ko yung trabaho ko ulit. Para lang mabuo ulit. Or, binigyan ko siya ng chance ng babalik. Binigyan ko talaga siya. Sabi ko, okay, sige. Parang walang nangyari. Burado. Kinabukasan, nag-text ng girl. Ito-next ko yung girl. Sabi ko, thank you sa pag-aalaga mo sa husband ko. Kung wala kang text. Nag-thank you ka pa? Nag-thank you ka pa? Oo. Ano ba yan? Sabi ko, pero sana, hayaan mo na kami. May anak kami. Sabayaan mo, tapos nag-reply yung girl. Hayaan ko daw makipag-usap sa kanya yung husband ko for the last time. So, okay, pinayagan ko. Nakita sila ulit. Na hindi ka kasama? Yes.
Ano ba yun? Pumayag ka. May, ganun, kahit na nahuli ko, parang inisip ko na lang, siguro nga may pagkukulang ako. So, tamain na lang niya ulit. Nagbigay ako ng chance sa kanya. Okay, bigyan ko siya ng chance. Nag-usap sila. Sabi nila, Papa Jack, wala na daw sila. Wala na daw. Tapos na daw, nag-text pa sa akin yung girl na wala na daw talaga. Then, after that, mga ilang days, parang naawa ko sa husband ko kasi parang pinipilit niya mag-uwi. Papasok uwi. Ang layo nga daw. Parang lupay-pay siya pag uuwi ng madaling araw. Ganun. Di hinayaan ko lang. Sabi ko, sige, uwi ka na lang muna dun sa apartment na inuuwian mo. Pero i-assure mo na wala na talaga. Wala na daw. Okay? 3 times a week na siya umuwi dito sa bahay namin. After nun, may labasan na naman ako na text. Sabi nila, magkikita daw sila sa SM. Sabi pa, babe, ingat ka sa pagpasok. I love you. Hintayin kita sa SM. Parang biglang na siya pa. Akala ko wala na. Pinabasa ko sa husband ko. After nun, sabi ng husband ko, don't send daw yung girl. Hello, Papa Jack. I'm here. Wrong send daw yung girl. Tapos sabi ko sa kanya, sure ka wrong send. Isi-replyan ko yung girl. Tapos sabi ng girl, marami daw kasing babes dun sa cellphone niya. Kaya ang text niya, babes, ingat ka. Madami daw babes na send lang daw sa husband ko. Parang, okay, relax, magtiwala ulit. Sabi ko, okay kung na wrong send. Wala. Na wrong send. Pagbigyan. Doon But did you believe that? May na-wrong sent lang sa kanya? Oo, na wrong send lang daw eh. But did you believe it? Sa sarili ko. Sa totoo lang, hindi. Okay. Parang, ayun, parang, sabi ko, parang, bakit pinagbigyan ko ng tao na to? Bakit parang dinuloko pa din ako? Bakit nga kaya, no? Nakaka-bad trip talaga yun. Tapos, parang isip ko yung batay ko, sabi ko, alam ko, mahal kami ang husband ko. Kaya kailangan ko iserba ito. So, magtiwala ulit. Kahit na may doubt ka na, magtiwala ulit. Kasi time, Papa Jack, yung talagang last na pagkikita namin. Parang trinay kong hulihin na sila. Kung talagang wala na. Kasi parang nagda-doubt na ako. Naapektuhan na yung work ko. Ganyan. Tapos pumunta ako sa work niya 1 pesos. Nung out niya, nakita ko sila magkasama. Magkakuntingan. Parang sakit. Parang yun yung time na parang sumabog na ako. Hindi ko alam na sumpal ko yung girl. Alam, hindi nag-iba talaga. Parang naiip yung personalidad ko. Parang naging nagger ako. Sinampal ko yung girl. Pero yun lang yung kung... Are we talking about the same girl? Yes. Mabuti nga niya. Sinampal mo lang? Ay, kung ngayon, nadali ko sa plaza, tapos susunugin sa plaza, kasama ni iba malandi, gano'n. Lahat na malandi, mag-ipon-ipon, susunugin, gano'n. Sila ba? Uumpisahan sa pem-pem. Diba? Yun. Sabi ko sa girl, sabi mo na kayo. Sa totoo lang, Papa Jack, nakipagkaibigan pa ako. Sabi ko, kung kailangan mo ng payo, bibigyan kita. Alam, bata pa siya. Nag-offer ka ng gano'n na kung sakasakaling kailangan mo ng payo, gano'n. Andito lang ako, gano'n? Yes, Papa Jack. Kasi para sa akin, madadaan ko siya, parang makukonsensya na lang siya sa ginagawa niya. Or, sa bagay. Kung makukonsensya nga siya, hindi pala. Okay. Tapos, after nun, sinabunutan ko. Biglang, sinasabunutan ko siya, pero talaga, hindi ko kailangan yung gawin. Teka lang, akala ko nakipagkaibigan ka, bakit mo sinabunutan? Kasi Papa Jack, sumabot na ako eh. Akala ko nakipagkaibigan ka. Hindi ka nakipagkaibigan, dumayalog ka lang. Nakipagkaibigan, hindi na nabunot, ano ka ba? Tapos, ayun, parang doon na ako sumabog. Ayoko na ng third chance. Parang third chance na tumalikod na ako. Parang sabi. Lumaban ba siya? Hindi.
Kayo ba yung nasa video sa YouTube, yung kinaladkad sa sa market? Ay, hindi yun sa Akala ko kayo. market. Malay ko ba kung kayo yun? Anyways, ate. Hindi. So, it happened, that happened last September 8. Yun na yun. Okay. Parang, Ang galing, nag-birthday ako, nagsasabunutan kayo dyan, mga kayo talaga. hindi. Saglit lang yun. Parang, nasabunutan ko lang siya. Pinikil ko yung sarili ko. Parang sabi ko, be professional. Ulit. Professional, may sumasabunot. Magaling. Ayun nga, nahiya nga ako, na-realize ko eh. Okay lang yan. I mean, very understandable. Buti nga sabunot lang ginawa mo. Diba? Tumalik ko na, umiyak na ako. Hanggang sa jeep, umiyak na ako. Parang, sabi ko, kasi ako yung taon na parang, hindi ko alam, bantang ako papadya kasi parang ang dali kong magpatawad. Parang, once na iiyak ko yung isang galit ko, wala na. Parang ganun. Hindi na ako, wala na. Parang nakakalimutan ko na, sige, bala na si Lord. Ganun. Tapos, after nun, nakipagkita siya after 2 days. Sabi niya, mahal daw talaga niya ako. Parang naaawa daw siya sa girl. Kasi daw, parang, iniwan nga daw yun ng, kasi, bata pa sa akin yung girl ng 2 years. So, 24 pa lang siya. Naku, mas fresh! May anak na siyang 6 years old. Yung babae. Yes. Okay. Then, parang, sabi ko, okay, sige, naaawa ka sa kanya, pero sa anak mo, hindi ka na. Yun yan, no? Yung mga dialogue na ganyan, gusto ko yan. Isipin mo yung pamilya mo bago yung ibang tao. Kasi yan, alala mo lang na hindi mo alam kung saan siya nanggaling or what. Hindi mo alam kung ano yung history niya. Mabait daw, naawa daw siya. Ay, nako, ate. Hindi ko maintindihan bakit may ganun dialogue, Parang hindi mo siya kilala. Paano pag nakilala pala niya, saka papayagan mo ba? Hindi rin naman, di ba? Hindi ko maintindihan. Pag dumaan ng mga zombie, naku, dadaan sa iyo, naabutan kanya ng utak. Sabihin sa eto, brains. Ay, nako. What's your question, ate? Parang tanong ko lang, kasi parang pinipilit ko na maka-recover. Pero still, parang mahal ko pa din siya. Pero pinutol ko rin. Ano ba ang huling usapan ninyo? Saan papunta ang inyong relasyon? Parang sabi niya, bigyan ko siya ng time. Time Para makapag-isip. Wow. Or parang, tapos, parang sabi ko, hindi na, enough na. Parang, tama na. Okay? Parang, okay na lang natin sa bata na lang. Tapos, parang, yun, nagpaparamdam na naman siya. Okay. Nagpaparamdam, meaning, paano paparamdam ang ginawa niya? Kamusta na ako, na parang, may chance pa ba tayo? Pero, parang, hindi pa rin niya iiwan yung girl. Naguguluhan daw siya. Kapag nandiyan na yung girl, mahal niya. Pag wala daw, hindi daw niya mahal. Parang gano'n din yung sa'yo, di ba? Pag nakikita ka niya, love ka niya. Pag hindi ka niya nakikita, sakto lang din. Parang nag-doubt ako na sinasabi mong mahal mo ako, parang niloko mo ako. Okay, ate, anong tanong mo sa akin? Hello? Hello? Aya? Wala, nawala siya. Magtatanong na tapos wala na siya. Loko pala to si nanay nito. Wait lang, tawagan ko po siya, ha? Kasi naman, local yung landline nila eh. Malungkot na sana eh. Dinadial na po, ito na po. Ito na, dinadial na. Hi, may sumagot. I'm sorry, but the number of the phone you're dialing is not a telephone, it's a refrigerator. Talaga. Amazing. Sayang naman. 38 minutes of being with her on air and yet, wala tayong resolution. Paktay ka diha, day. Wait lang ha, we are redialing. Wala. Cannot be. Nako. Dadial ko ulit mga kaibigan ha. Sabi dito, ang number daw ay... Ano
ba to? Bakit ang sulat? We are dialing it now. Hoy, ba't mo pinabalo ko ka? Hindi, naputol. Ewan ko bakit. Naputol? Oo. Hindi Buti ko na alam lang, bakit. mabilis yung fingers ko. Finger ko agad yung keypad. Na-dial ko tuloy agad. Sige. What is your question, ate? Ayan, parang, magtitiwala pa ba ako? Or maniniwala pa ba ako talaga na mahal niya ako? Okay. Ayun. Most often, we hardly come up with a good solution or an answer na enough sa atin because we are asking the wrong question. And this is exactly what's happening sa inyo. Diba? You are asking the wrong question. Ang tanong mo kasi, maniniwala pa ba ako na magtitiwala ba ako sa kanya, di ba? Yes. Pero, hindi ba mas magandang tanong kung talaga bang mahal ka niya? Second is, kung mahal ka niya, kaya ba niya mag-commit? Ayun din. Yun tama. Yun din. Because, commitment is a big thing. Alright? Yes. Commitment is a big thing. Hello? Ang commitment, ate, ganito, ano? Alright? Ang commitment, ate, is that even when there are girls around him, and even if they're all naked, if he is committed sa iyo, then he'll never do anything that will hurt you. That is it. Alright? Yes. So kung ang tanong dito, ate, is he committed? You know the answer. You exactly know the answer. Maybe. Yes. Di ba malinaw? Malinaw na ang sagot sa tanong na yan na hindi siya committed, ate. He cannot love you, ate, ng part-time lang. Di ba? Hindi po pwede na love ka niya every time that he is with you. Same thing that he's giving the girl. Na mahal niya yung girl every time that they're together. Pag hindi niya nakikita, sakto lang. Alam mo, ate, nakakapiko na isipin na ikaw, ate, naniniwala ka na patutunguhan to na dumating na sa punto. Aya, that she even try to come up with explanations para sa kanya. Yes. Tama, mali. Tama. And it's not supposed to happen. Parang kasi bakit ang isip ko, parang kawawa yung baby ko. Ate, mas kawawa yung baby mo if your baby will have a dad kasama nyo sa iisang bubong and yet that daddy cannot love yung nanay ng bata wholeheartedly because in effect, he will be hurting the son or ano ba, son or daughter yan? Hello? Is it a son or a daughter? Daughter. Di ba in effect, di ba? He will be hurting the daughter. Siguro ngayon natin hindi pa nare-realize ng bata yan. Pero eventually, tinuturuan niyo yung bata na magalit sa inyo, sa kanya. Kasi tinan mo he's done many bad things sa iyo. Diba? Pero Papa Jack, kasi parang sabihin ko siya, ang second na niya ako, may dati siyang nakalipin, may anak din sila. So, ano po? Hindi kita maintindihan? Ang second na din niya ako. Ako lang yung pinakasakay niya. It doesn't matter, ate. It doesn't make any sense, ate, kung ano man yung nakaraan niya. Diba? Because in reality, he did not do good sa inyong dalawa. Yes. Hindi ko alam kung paano kita papaliwanagan natin. Kasi unang-una, ang dami niyang ginawa sa iyong hindi maganda. He's done so many bad things that will hurt you. Tama? Yes. Nung time na nagsabi ka sa kanya na ayaw mo na, kung talagang mahal ka niya, he will do things to win you back. September, October, November, December, January, February, ate. 5 months later, ate, nagpaparamdam lang ang ginawa niya. Yes. Tumatawag siya noong December. Hindi naman effort yan, ate.
Calling you ate does not translate into him wanting to be with you and committing himself sa iyo bilang partner. Remember, you guys are married. Yes. Sabi niya, reason niya, natatakot po siya o naduduwag daw siya na baka pag binalikan ko siya is parang mag-doubt na daw talaga ako. Parang, What a very lame excuse, ate. And what a stupid person you are to even believe that. yes, Ano klaseng kayo stupidahan yan? Ano ka ba? Ha? ano siya, first and last boyfriend ko. Parang, student treasure ko talaga. Pero yun, yung isip ko, siya na lang yung sa kanya umitot lahat ng mundo ko. Yung siguro ganun nga yung naisip ko. Yung pakadamdam ko, parang siya lang yung nakasama ko. Naging best friend ko, parang tapos ngayon, ganito, mag-isol. Hindi pala kami. Niloloko mo sarili mo, ate. Say it, please. Buti naman. I mean, there's nothing I can tell you na hindi mo alam. That's the reality. Parang naisip ko lang, ganun pala. Hindi ko alam, ate, niloko ka niya, tapos iniwan ka niya, and you're not together, nandun siya sa ibang bahay, nasa ibang kandungan siya ngayon. Alright? Yes. And, few months later, you're still asking the question kung magtitiwala ka sa kanya or hindi. I don't see the point. Pero kasi, gusto ko pa siyang bigyan ng chance. Pero parang, ayoko na. So, yun, gusto kong ma-realize na tama na talaga. Naisip ko, tinutok ko sa sarili ko na hindi talaga ako nagpamahal. Parang, ano pa ba? Tatanong ko sa sarili ko, ano pa bang gusto nito? Nagawa niya na kami mag-ina na parang nagawa niya kalimutan kami mag-ina ng ganyan. Minsan, ganyan tayo eh. No? We ask questions that there's really no answer to, ate. Ano ba bang gusto niya? May sagot ba yan? Ito to. May sagot ba yung tanong na yon? Wala yata. Wala naman, di ba? Yes. If anything, ate, we ask that question not because there's something or there's, di ba, there's something that will help us kung sakasakaling masagot yung tanong na yan. Wala naman talaga eh. We ask questions, ate, because we want to prolong yung pag-aantay natin. We want to preserve that moment wherein we can tell ourselves na okay pa, baka may chance pa. I don't know about that, pero 5 months ago, ate, naghiwalay kayo, di ba? Pero bago pa kayo naghiwalay, he's done so many bad things sa iyo, hindi naman siya bumawi. I mean, like, it will be very easy for me to tell you tonight, ate, mag-antay ka, baka bumalik. Total, asawa mo yan eh. Diba? But it's very clear, ate, he made his choice. Yung mga pagkakataon na tumatawag-tawag siya and text sa'yo, kaya wala lang siya magawa. Is he dedicated bilang parte ng buhay niyo mag-ina? Clearly, the answer is no. Totally ba siya nag-disappear? Hindi. Wala siyang, hindi siya busy. O yan. Hindi kasi pwedeng katwiran natin yung naghahanap siya ng kalinga kaya nagkaroon siya ng iba. Parang hindi naman kasi katwiran niya. Tama. It will never amount to a justification. Nakakaano ate, alam mo, nakakalungkot that we talk tonight. Na lahat ng pwede kong sabihin ate, wala nang wisdom kasi madali na sagutin to eh. Yes. Ang hirap sagutin ng tanong ate na obviously alam mo na lahat ng sagot. Na kahit ikaw alam mo yung sagot and you pretend as if. Pero kasi parang hindi ko kayang. Parang hindi ko na imagine yung sarili ko na may mamahalin pa ako. Ate, hindi kita mag-gets. Wait lang. Isa pa. Okay. Parang hindi ko ma-imagine yung sarili ko na may mamahalin pa ba, may mamahalin pa ako. Iba pa. Nag-iisa ko sa sarili ko kasi I'm still love him. Parang hindi ako magbig kahit may mga naliligaw sa akin. Parang hindi ko kaya na
Okay, ate, ulitin mo nga yan. Iinis ka sarili mo kasi... I'm still waiting. Okay. I'm still loving him, pero siguro enough na nga yung 5 months para nakalimutan ko na siya. Wala din, hindi ko sinasabing ang 5 buwan ay sapat na para mag-decide tayo na wag na mag-antay sa tao ng iwan sa atin. I'm sure 5 months is never enough, di ba? But tonight, if I tell you, ate, to stay and commit yourself to the idea of still waiting for him, then wala ko na itulong sa'yo. And, Diba? yes. Siguro nga rin naloko ko na lang yung sarili ko. Or, tama na, enough na siguro. Naiintindihan ko pa pala yung pinaparating mo. Hindi talaga wala ng chance. Kasi never na siya nag-effort. Ano ulit yun, te? Never siyang nag-effort. Eh, di talagang wala na. Pero mahirap talaga. Sobrang hirap. Hello? Hello, Papa Jack. Andito po ako po. Nagkakamot po ng anes. Parang gusto ko lang mapakawalan yung sarili ko sa kanila or mapakawalan na lahat. Hindi ko alam kung paano ko gagawin. Simple lang, ate. Accept the reality that he's now happier with somebody else. That once upon a time, he promised you forever, and then along the way, he realized that he cannot commit to that promise. Right. Diba? Now, at some point, maybe we can convince ourselves tonight na mahal ka niya. But pero yung love ba na yan ay enough for him to be with you and stay with you? Obviously, the answer is no. At alam mo yan. Wala akong masabing ate, may katuturan. Sabaw actually, kasi alam mo na yung sagot sa lahat ng tanong na to eh. Yun lang, nahirapan ako makamove on. Hindi magiging madali. For a very long time, ate, panghihinayangan mo tong sinumpaan yung panghabang buhay. For a very long time, you're going to maybe think and make yourself believe that it could have been a very good love story. Diba? Pero ate, a good love story, like I've always said, it's a cooperative effort. It could not be an effort of one individual and the other is benefactor lang, parang ano ba? Ito insurance company. Kasi Papa Jack, parang may isang tao ngayon na parang yun na, may naliligaw pala. Yun naman pala, pinababa pa eh. hindi. Ano ko sa bigyan ng chance? Bakit? Kasi parang feeling ko, parang ang pangit. Kasi lako tapos, parang kasi very conservative kasi yung family ko. Parang hindi nila ma-accept or hindi ko din maano sa sarili ko na parang manatili na lang akong ganito, single. Ganito ate, wait lang. Aya? Ano tawag niya natin? Every time somebody's asking kung ready na ba siya or hindi pa for another or a brand new love story, it's never about you as someone who, di ba, who's hurt, kung ready na o hindi. Actually, it's that person who comes along. Because if that person is potential enough, ate, you will throw every ideas and practices and traditions and beliefs and culture outside the window just to be with this person. Siguro, maybe. Tama. Baka hindi tama talaga. May nag-comment sabi dito, Papa Jack,
Often should be pronounced as often, not often. O di mag-teacher ka. Loko pala to eh. Mga okay. Diba? Magaling ka pala eh, di makinig ka ng grammar station, bungol. Lagi na pinag-uusapan, diba? Ngayon, medyo lumuwag na yung pakiramdam. Naku, luwagan mo lang ng bra mo, ate, luluwag yung dibdib mo. Ilagay mo na sa pangatlong hook, magsuot ka lang ng yung +1 na cup size, luwag na yan. Diba? Kasi papagyak kahit na sa family ko, sa parents ko, ayoko ipakita na parang nasasaktan ako. Ganito, mamaya na yan, may ritual tayo dito. If you've been listening to the show for, di ba, for quite a while now, dapat alam mo na kung paano yung ginagawa dito. You're gonna say, sorry, thank you, and goodbye tonight. Sorry, thank you, and goodbye. Gusto ko marinig yan. Pwede ba yon? Yes. Of course. Sa kanya, it will not happen. The moving on process will not happen tonight. It will not happen tonight. But maybe tonight it will commence. It will be a start. Diba? You'll never know, ate, kung pag inumpisa mo ngayon, it will only take you 2 days or maybe 3 months or 1 year at least nag-umpisa. At least nakafocus ka to that result. Pwede ba yon? Pwede. Sige. Okay, What is his right name? Pangalan niya? Pangalan niya, Adam. 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 Ganda ng pangalan to eh. Iniwan ka nga lang. Sige. Alright, go ahead. Adam, thank you sa memories. Thank you din sa, syempre, of course, nagkaroon ako ng baby dahil sa'yo. Napil ko yung family kahit na sa sandaling oras lang. Kaya siguro talagang hanggang dito na lang yung relasyon natin. Hindi ko alam kung ano yung siguro maybe magsawa ka na o hindi mo na talaga ako mahal. Pero napatawad na kita. Okay ako yung kaibigan mo. Pero hindi na tayo. At may totoo na talaga kita. Sobra ko sa minahal. Hindi ko naman naisip na magmahal ka ng iba. Pero ngayon pala nagsain ko yung sarili ko. Para ko din sa sarili ko, sa anak ko at sa pamilya ko. Gusto ko lang. Sana yung pasiyahan o satisfying na hinahanap mo. Sana nasa kanya na. Walang paginatakam ka. Ayun panalaw mo sa buhay. Ate, wait lang ate. Yung telepono mo ba, ano yun? Wireless ba yan? Cellphone. Kaya pala ate. Ilayo mo lang ng konti sa labi mo. Konting layo lang kasi ate. Ang narinig ko lang ay... Puro ganun. Konting layo lang ate. Puro narinig ko... Okay na, naiiyak na kami para narinig ko lang. Pwede pa rin tayo laki marinig na iba, eh. Okay. Okay, sige. Sana maging maayos na ang buhay mo sa kanya. Sana manatili ka na sa kanya. Huwag ka na magpalit ka ng tatay, maghanap ka ng pang-apat. Pang-lima, ay kung ano man yung naibibigay ng kasiyahan. Masaya na ako para sa inyo. Ito na siguro talaga yung time para pakawalan na yung sarili ko. Para magmahal na ulit ng iba, pero hindi ko kayo masabi. Gusto ko lang mag-iingat ka lagi. Sana naman yung mama mo.
makinig ka sa kanya, sa payo niya. Sana sa girl. Pwede ba papanak sa girl? Sige, dali. Total, na-volunteer mo na eh. Sila pa rin hanggang ngayon, di ba? Hindi ko sure. Sila pa rin. Ako, sure ako. Ano naman dahilan parang siya umuwi sa'yo, di ba? Kung hindi na sila. Okay. Sana, alagaan mo siya. Yung kalinga nga daw, nahanap mo sa'yo. Sana, mag-full time ka lang sa bahay. Baka biglang maghanap ulit, joke. Alagaan mo na lang siya. I'm happy na para sa inyo. Siguro napatawad ko na talaga siya. Kasi wala na ako kahit ano na galit na ramdaman. Alam ko, narating yung panahon na magkita-kita tayo. Sana lahat na nakabuon na para lang sa mga anak natin. At sana maging maayos yung buhay niyo, yung pamilya na bubuuin niyo. I'm happy for that. Kahit na nawala yung pamilya ko, it's okay. Kasi siguro din may plan si Lord para sa mga mag-ina. Sana lang alagaan mo siya. Yun lang, Papa Jack. I was not able to hear everything. I'm not so sure kung tama ba yung mga narinig ko. Pero napansin ko lang parang hindi ka marunong magalit or hindi mo kaya magalit sa kanya. Maybe there's just this very special person sa buhay natin na kahit anong gawin sa atin, hindi natin kaya magalit sa kanya. Kasi we don't just have the space, diba, sa ating mga puso para magalit sa taong yan. Parang, And maybe sa'yo ate, siguro siya yung taong yun. Alright? Well, hindi ko naman sinasabi at tinuturuan kayo na magtanim ng galit. Ang pinupunto ko lang, importante kasi na marunong tayo magalit kasi it's when we realize our importance and value as a person, as a partner, as an individual. Pag nagagalit tayo, may moment tayo pag galit tayo na, I don't deserve this. I deserve more than this kasi I am more important than how he's treating me. sabi niya nga, Papa Jack, sabi niya sa kalas na pagkita namin, masyado daw akong perfect. Nakakonsensya daw siya. Ate, wait, ilang taon ka na? Aya? 26. Can you not please, can you please not believe those lines, ate? Those are excuses. Wag na natin pag-usapan pa yun kasi sa malang ka-etchusan lang yun. Diba, we've often searched for someone who's perfect for us and yet, pag natagpo ka niya, sabihin niya, I don't deserve you kasi you're so perfect and you're too perfect for me. Parang kalokohan. At ikaw naman, iniwala ka as if it matters to you. Hindi na lang. Siguro kasi kaya gusto ko maniwala kasi mahal ko. Pero maybe ni-adjust na nga na talaga niya ako. Ganito, Aya. Yes, Papa Jack. This program will never provide you anything, ate. Anything that will help you move on instantly. Up until the time that you make yourself believe that you're not ready to entertain somebody else to be in your life, yan ay ang katumbas ng hangganan din kung kailan ka makakapag-move on. Di ba? Yes. Tama? Yes. Ang pinupunto ko dito, ate, you don't have to be with somebody else to be a happier person. It's never a requirement to have a partner in life. It's very wonderful to have one if you think that person will provide you your own version of fairy tale. Yes. It's not a requirement. But it's not a bad thing to open your doors, ate. And try to have a potential partner who knows somebody will come along. Kanina sabi mo, meron po naliligaw pero hindi ko binibigyan ng chance. It's a good thing hindi binibigyan ng chance, hindi ka ready. But give yourself the chance, not other people. Yes. Like what I've often said to a lot of callers na tumawag sa akin, na meron na naman yung may mga magko-comment na naman. Hindi po often ang basa dyan, often po. O sige, makinig ka sa grammar station. I-duct tape mo yung labi mo. I've often said to a lot of callers ate, na tumawag sa ating programa,
when it comes to moving on, ate. It's not a process that will happen automatically, ate. Mahirap. It's a complete process na pag hindi mo pinagdaan at may nalagtawang ka, babalikan mo yon. So I will not tell you to stop crying, ate. The pain is there. Continue crying. Umiyak ka lang. Huwag mo skip yung part na yon. Iyak lang ng iyak. Diba? One day, Iyakin talaga ako. ate, you'll wake up and you'll get tired of crying. I wish. Well, it is a cliche, ate. I wish. This is a cliche, but we never move on. We get used to the pain. As days goes on, ate, you will get used to the pain. Up until that one person, ate, will come along and maybe he can take away the pain. Sorry, ate, we cannot provide any more comfort for you. Kasi lahat naman na sinabi ko, alam mo na eh. Pero ano siya, sobra ka nakatulong kasi nasabi ko sa'yo, hindi sa kahit sa family ko nahiya ako. Pero parang ang tagal ko hiniling na may makausap isang tao. Sabi ko, boss, papagat na makatulong sa akin para mabawasan tong nararamdaman ko. Tama ako. Tsaka ate, pwede bang huwag mong plastikin yung pamilya mo, ate. Kung ano na nararamdaman mo. Can you not do that? Hey. Kahit sa relasyon, ate. Kahit sa relasyon, sa mga nakantabay sa atin, do not make the people around you, especially those people that you expect to love you, to believe that you're okay when you're not. The first thing you do when you're with people na naniniwala ka mahal ka is to show them your weak spot, your weak side, your vulnerability. Diba? Ay, nako. Problema. Sige, hindi ko na siya mabalikan, mga kaibigan. I think I've said enough. Magtumawag nga po kayo, can you please, provide yourself a good, telephone so we can talk. If there's anything na nabubusit po ako, linyang malabo. Hindi naman to video call eh. Mga kaibigan, tawag sa akin over 832-6171 or 1-800-10-100-5683. I'd like to play a song. Hindi ko alam kung magugustuhan ng caller natin. But for what it's worth, let me play this one. (832-6171) or 1-800-10-100-5683. 7 after 10 o'clock on a Thursday evening, February 27, 2014. You've got me on your radio. My name's Papa Jack. This is TLC True Love Conversations. Usapang pang puso. And here we go.